nag-echo. Okay, salamat mga kapatid. Nag-echo siya, oh. Nakapaya to. Yan, amen. Salamat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Manalangin tayo, tayo po tayong lahat. Panginoon, salamat po. Andito na po tayo, Panginoon. Ikaw po makita sa buhay ko, sa pagpahayag ko ng mga parehang banal mo sa at mga parehang banal na mabuting balita sa topic na revealing the Son of God ngayong umagang. Sa ipong papulit, salamat, dakilang Diyos sa pangalan ni Jesus. Ito po ay sa padalangin. Ngayon, magmamukulan tayo. Ang dapat po natin ngayon, una, Merry Christmas sa inyong lahat, ha? Merry Christmas sa ating lahat. At sa ating inaabot ng tinig na to, maganda, Merry Christmas po sa ating lahat. No, hindi na po issue kasi pinagtatalunan tong Christmas na to. Even the born again Christian, even all the denomination, different denomination, the different religion, was the talagang debate of the Christmas, no? Pero ang stand namin, more Christian, more born again Christian, more denomination, is not the issue of the day, the exact date kasi. Ang pinag-usapan dito yung exact day. The exact day in exact month is not the issue. The issue is we are celebrating the born of our Savior, born of our God, o nagkatawang tao. Amen po ba? Yun ang issue na pinagdiriwang natin ngayong kapanahunang ito. No, na ang pangangapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Kasi pag hindi natin ginawa to, sasabihin sa atin ng mga ibang religion, yung Diyos nyo, hindi pinanganak, singaw lang siya. Kaya kailangan natin i-celebrate to. We must celebrate and show all over the world, demonstrate this universe, the present world, that we have a Savior. We are God, we are Redeemer, na nagkatawang tao. Amen po ba? Amen po ba? To save you. No? Yun po ang pinakamatinding issue. Ngayon, ang topic po natin for this month of December is revealing the Son of God. Siya ang topic natin. He Himself, our Lord Jesus Christ, He is our topic. Revealing the Son of God is to be, ang pamagat nito, revealing the Son of God, ang main topic, and the subtopic is revealing the Son of God is to reveal the Helper, the Holy Spirit. No? The Holy Spirit tinawag na helper. Helper natin siya, katulong natin siya. May katulong ka. Saan ka tutulungan? Yan, liwanag helper, kailang capital H. Pinag-aralan mo sa theology, tawag dito pneumatology. Sabihin nyo, pneumatology. Pag-aaral sa banal na espiritu, pneumatology. No, spirit. Logy, pag-aaral. Parang theology, theo, God. Logy, pag-aaral sa Diyos. Pneumatology. No? Tinawag siya ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said. Tinuro na natin to, pero mas maganda ayan to. Sa Tagalog, ngunit ang patnubay, dito naman sa patnubay, hindi helper. Pero ang King James Version, alam mo sa Biblia, nagkakatalo na tayo. Alam mo ang Biblia ng Orthodox? Ang Biblia ng Orthodox is 86. Grabe, no? Ang Biblia ng Catholic, 79. Ang Biblia natin, 66 books. Ito yung kinanonize. Ibig sabihin ng kinanonize, pinag-aralan to, talaga ito'y nagmumula na salita ng Diyos. 66 book. No? Alam niyo po ba yun? 27 from the Old and 29 is from the 66 bulan to. Sabi nito, ngunit ang pagtubig ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama. Meron pa rin silang magkaano pa rin yung tatlo, diba? Ngunit ang pagtubig ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama. Sa pangalan ko, pangalan ni Jesus, ang siyang magtuturo sa inyong lahat ng bagay. Di na pa si meron tatlong persona. Pero, ngunit ang patnubay, ito, helper tinawag sa rito sa King James. Ang King James version kasi, ito po ang unang salin. Ito pa ang kauna-unahang salin ng Bible na sinalin ni John Wycliffe, no? Ito magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay na pinatay ng hari. Grabe pagkamatay ng nagpapatay ng papa.
No, na sinasabi ko sa inyo, kapayapaan iwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ay binibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo, ako'y nagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama sapagkat higit na dakila ang may kay sa akin. No? Ang Holy Spirit po, helper po natin. Sabi nyo, the Holy Spirit is my helper. Grabe, no? Sa matutulungan. Di ba, kala natin katulong sa ano? Hindi po. Ito, mabigat to. Ibig sabihin, it's capital H. Kaya pag maglalagay kayo ng may mga pinupuna ko sa Facebook, kasi pag sinasabi ng Holy Spirit, maliit na letra, dapat, always capital letter when you write. When you write, or when you, when you type in your Facebook, yung Holy Spirit, God, Lord Jesus Christ, Panginoon, Diyos. Laging capital letters yan. The Holy Spirit is a person. Masculine siya. Pinag-aralan namin sa tiyo, masculine siya. No? Person siya. Okay, sadali lang tayo, madali lang to. Angelo, para nasabit ba kayo sa regalo? Sino ba nasabit? No? Angelo. Ito na ba? The Holy Spirit is the assurance promise of Jesus to all that the Father in heaven has give Him to guide us so that we do not fear. Ito yung pangako ng Diyos sa atin. Matagal na to. Sa Joel to eh. No? Sabi niya, lalapit sa itong Holy Spirit na to, malanahan lang to sa lahat ng binigay ng Ama sa kamay ng Diyos. Hindi lahat ha? Nakapartikular lang to sa lahat ng mga ibinigay ng Ama kay Jesus. Take note mga kapatid, hindi po lahat pinalalahanan ng Holy Spirit. Kaya may mga, it's easy to know that the person or the people has not mandated by the Holy Spirit. Tamad siya magbasa na ng salita ng Diyos. Tamad siya, bastos siya, wala siyang galang, they are not respect others. Wala siyang galang kasi, wala sa kanya ang Holy Spirit eh. Hindi lahat po Take note, hindi po lahat. No, tingnan nyo, lalapit sa akin yung lumalapit lamang. Kayo, lumapit ba kayo sa Diyos? Lumapit po kayo, dirito kayo eh. Lahat ng lumalapit, lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, lahat ng Ama, ito lang yung pagkakalooban, ito lang ang magiging mandated ng Holy Spirit. Hindi po lahat lang tao, mga kapatid. Kaya pag tumingin sa paligid nyo, ba't maraming walang galang? Ba't maraming nag-iinsulto, nagmamakiway? Even our Lord Jesus Christ sa kanyang kapanahonan, maraming nang bumasto sa kanya, maraming nang insulto sa kanya, maraming humamak sa kanya. Why? Ang sabi niya sa kanya, ang ama nyo ay, ang diablo ang sinungaling. Wala sa inyo ang Spirit. Ito sabi niya, hindi ko ito, lalapit sa akin ang lahat ay binibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy kailanman sino mang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak kahit sino man na sa mga binigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Di ba yung panahon? Yan eh. No, grabe, no? Sino yung gagawa, no? Sino yung gagawa, no? Dahil umakyat sa langit ang ating Panginoong sa Kristo eh. The Holy Spirit involved us. Participated us. Live us. Amen po ba eh? Siya ang Holy Spirit. Wala na si Lord dito eh. Nasa langit siya. Yung sabi niya, hindi ko kayo iwan. Ito yung Holy Spirit. Yun ang pangako niya. Pero hindi sa lahat ha. Hindi sa lahat ng tao. Yun lamang lumalapit kay Jesus. Ito maganda sa Panginoong Kristo. Pag lumapit ka sa isa, ba ako tatanggi pa ako eh. Kasi wala naman to, alam mo, nangiram ka sa akin, Pastor, pwede nga hindi pa rin ito. Hindi ka tatanggihan. Amen! Wala bang palakpak dyan? Hindi ka tatanggihan. Because our Lord Jesus Christ is immeasurable, incomparable, bulky. Ibig sabihin immeasurable, walang sukat, incomparable, walang ano ba yung incomparable? Walang katulad. Bulky, malaki. Ang biyaya ng Diyos bibigay sa'yo. Amen. Siya lang ang kaya. He's able to give your prayer request. Walang iba. Yung kaya kumiling ka, pinakamahirap na. Huwag kang hiling, Panginoon. Hindi, pinakamahirap na kasi
Sanay, immeasurable, walang sukat ang kapangyarihan niya, biyaya niya. Ako, grabe ang hiniling ko sa Panginoon. Ang dami kong sakit. Pinag-pray ko nga rito, adik, drugista. Lahat ng klaseng tabletas, lahat ng klaseng kapsula. Yung damo, wala sa akin yan. Hindi ako nalalasing yan. 2 beses ako tumira ng syrup. Hindi ako tinatabla ng isang malaki. Wala na ako. Immune na ako eh. Balasubas talaga. Hindi pa ako humiling nun, kapatid. Hindi pa ako nanalangin nun. Pero dinampot ako ng Panginoon. Niligtas ako ng Panginoon. Hindi pa ako humiling. Magdanakaw ako sa pier. Magdanakaw ako sa pier. Ang dami kong ninakaw dyan. Naipagsunto. Wala akong kinatatakutan. Kahit, nako. Natandaan ko, nakasuntukan ko 20 peso 2 beses. Isang 6-footer at saka isang 5-11. Suntukan talaga kami. Hindi ako umurong. Ang bugbog talaga ako, malaki. Kaya lang, binato ko sa talikod. Hindi ko nakagante. Ganun ako kasama. Hindi ko alam, parang namatay. Pinukul ko sa batong tinamaan. Tapos may takbo ako eh. Tapos tinakbo sa pino, nanonood na lang ako eh. Tinanonood ko sa Moriones eh. Pero ganun ako kasama. Basura talaga. Wala talaga ano. Hindi pa ako humiling. Dinampot ako ng Panginoon. Niligtas ako. Ginawang precious. Ginawang ginto. Ginto ka. Hindi pa ako lumalapit ha. Sino ang gumawa ng Holy Spirit? That revealing the Son of God is revealed the Holy Spirit, our helper. Tinulungan ako. Hindi ako kaya tulungan ng pamilya ko, ng pare, ng lahat. Walang tumulong sa akin. Only the Holy Spirit is able to help me. Amen po ba? Ang dami kong sakit. Ilang beses ako tinakbo sa hospital, Gino. Hindi ako makahinga, barado ang ilong ko. Dahil kasi nga, siguro ano yun, yung ano ng pagka-addict ko. Dami kong sakit. Pero kita ako ngayon, no? Lakas, diba? Lakas, yun. Okay, salat. Huh? The Holy Spirit will pour out all the promises of the Father to all believers given to the hand of Jesus our Lord. And get lahat ng pangako ng Diyos, napakaraming pangako niyan. 600 megi yan. The Holy Spirit fulfill us through the Lord Jesus Christ. Lahat ng pangako, kalakasan, katibayan, pagpapala ako. Pag ganun tayo, kapatid, simple lang naman kami. Pastor, dito lang kami. Parang ano lang kami, bahay ba? Parang nagluloko lang. Ano ako eh, umalis ako eh. Sa isang malaking simbahan eh. Dinuro-duro nga ako, kaya lang. Tinatawag ko siya. Pero tinatawag ko na siya. Pero, alam mo, ito maganda eh. Pag ang Diyos may pangako sa'yo, walang kahit yung pader, ang babasag kasi rito, Holy Spirit kasama mo. Siya, babasagin lahat ng pader, babasagin yan. Wawasakin na lahat ng obstruction. Lahat ng distraction. Remember. The Holy Spirit break all the barriers, all the obstruction to your life. That all the promise of our God through Lord Jesus Christ by the power of the Holy Spirit, the guidance of the power of the Holy Spirit, fulfill you, fulfill us. Amen. Kita niyo pag-ganito. Sino magbibigay ng 15,000 sa katulad namin ni Pastora Bergie? Sino magbibigay sa amin ng 60,000? Ng 30,000? Sino hinihinipo yung mga tao? Dati, nabasa niyo ba yung ano ko pa totoo ko? Nabasa niyo? Okay lang, kaya na naging tapat ako sa Panginoon. Pero kung binulsa ko Lord, wala tayo dito, wala kayo dyan. Kung binulsa kayo, pera kayo, una kayo, yung pinagkain namin ni Pastor Ron, okay lang. Hindi ko binulsa eh. Yung token na binigay sa akin, dahil sinabi ng, yun, yung ano doon si ano, yung college ko sa, scholar ako, scholar, ito ang kabutihan ng Panginoon. Meron kasi ako likas na talino, talagang matalino ako nung araw. Nakapasa ako sa scholarship, pinag-aral ako ng libre, kahit anong eskwela ang piliin ko, nakapag-aral ako. Kaya lang, naging aktivista ako, hindi nakatapos.
Yung college ko sa scholarship, pinagbigay ng 2K. Sabi ko, anong gagawin ko rito eh? Hindi naman sinabi ko sa akin. Ang ginawa ko, nag-ipon ako ng mga bata sa kalye. Ito, sino tumulong sa akin? The Holy Spirit ang tumulong sa akin kung ano gagawin ko. Only Holy Spirit. Siya lang. Ginaid niya ako, He lead me. He lead us naman kami. Nag-ipon kami ng mga batang kaya ng mga bata rito. Sabi ko, pero yung mga magulang, hindi kakain, hindi tayo kakain. Dinagdan nga namin, may nakita kayong kumakain doon, hindi kami kasama yun. Kasi nandoon na sila. Hindi kumain kami yung mga bata lang. Ang batang kaya, anak na kahit bayan na. Pero kami hindi kumain. Naulit yun nung nakaraan, hindi tayo kumain. Abona, dupaan. Pero kita mo pa ganun. Ang ginastos namin, kinwenta namin, 95,000. Saan tayo kukuha yun? The Holy Spirit help us to do this miracle things. Mga himala at kababalagan sa buhay mo. Amen po ba? Amen! Sa Gawa 2:30-33, ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi. Kaming lahat sa pangyayaring iyon, pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang pinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang binuhos sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig. Bago ang talatong ito yung Pentecost. Yung sumunod na verses dyan, dito nagkaroon ng signs and wonders and miracles. Umakit na si Lord Jesus Christ sa langit yan. Bago yung talatang yan, nagkaroon ng mga speaking tongues. Yung mga apostol, mga kasama niya. Binigyan sila ng katapangan, power, brave, courage. Nag-speaking tongues sila, may nagsasalita ng Arabo, may nagsasalita ng mga Asyano. Nagulat sila. Ang sabi ng mga nanunod, mga lasing ata ito eh. Nagsalita si Pedro. Paano mga lasing yung mga yan? Tanghaling tapat sa Israel, walang na sa Israel, ang kalakaran sa Israel, parang sa atin kasi kahit namana natin sa Kastila, kaya ang Pilipino pala iinom eh. Kung tayo nagmana sa hapon, nasisipag natin. Nagmana tayo sa Kastila eh. Kasi 300 mo. 33. Hindi pala totoo yung kala ko 333. Almost 400 tayong, hindi 300, mali yung sa almost 400, nakalagay kasi sa UP. Almost 400 years tayong inalipin ng Kastila. Kaya yung attitude nila, karakter naman natin, palainom sila. Pero sa Israel, ang sabi ni Pedro, paano lasing yung mga yan? Tanghaling tapat. Ang kustumbre ng mga Israel, hindi sila nagiinuman ng tanghali. Wala nagiinuman ng tanghali. Nagiinuman sila sa gabi. Why? Because nagkakasayaan na sila sa gabi. Kaya hindi pwede. Kaya ng premise niya. Kaya ng dinidebate niya. Sabi niya, kasi ang Holy Spirit ay binuhos sa mga apostol. Sa inyo, sa atin. Ito present for to hanggang ngayon. Bumubuhos ang biyaya pagpapala. Iba yung fruits of the Holy Spirit, iba yung gifts of the Holy Spirit. Yung fruits of the Holy Spirit, yun yung 9 of the Holy, yung fruits. Yung pag-ibig, walang division, no? Pagmamalasakit, yung siyam yun. Pero yung fruits of the Holy Spirit, iba to, ito yung gifts of the gifts of tongues, gifts of the charity, gifts of the prophecy. Ito, ginagawa ko to preach the word of God, the divine word of God, the divine gospel. Iba-iba. Tawag doon, sabihin nyo, gifts of the Holy Spirit. Marami. So, ano natin ang Holy Spirit? Ano? Helper. Okay. Last na to. Last na ba to? The Holy Spirit will guide and lead us. Last na to. Siya Ama. Sino mag-lead sa atin na mag-guide sa atin? The Holy Spirit alone. Siya lamang, wala nang iba. The Holy Spirit involved us. It's easy to know that the person or the people has not lead by the Holy Spirit. Sino yun? Ito yung mga tamad sumamba, tamad magpuri, tamad gumalang, tamad magbasa ng Bible, tamad magsulat, tamad lahat. Walang kasipagan dito sa mga taong ito. Pero yung mga pinagmula ng Banal na Espiritu Santo, nag-iinit yung puwet nito ako. Pagkaliyaya ako ng mga kapwa ko, Pastor, kainan tayo, tinatamad ako, pero pag sinabing, Pastor, evangelism, umuinit yung puwet ko niyan. Gusto ko evangelism.
Ganun yung mga nililid ng Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit, trabaho niya yan eh. Mag-speak ng divine word of God. Mag-disseminate. Sino gagamitin niya? Ikaw, ako. Eto si Map. Nilid ko ng Holy Spirit. Hindi ako nag-lead dito. Kahit ikaw hindi ka nag-lead, hindi siya nag-lead si Discernita. The Holy Spirit is speak to your heart. The Holy Spirit is speak spoke to you. So ikaw, kay mga bata. Kaya si Brother Philip, pwede naman si Brother Philip uminom, magpakasarap doon, magkaraoke. Kaya lang, the Holy Spirit lead him, guide him. All of us, the Holy Spirit guide us, lead us to glorify God. Para mapapurihan natin. Wala iba namang gawad mo. Sabi niya, so that we are not deceived. So that we are not deceived by the devil and the world. Ililid tayo ng Holy Spirit para hindi tayo malinlang. Ano trabaho ng devil? The works in the office of the devil is to deceive all those people living in this nation, in this present. Lahat ng tao i-deceive niya, lolokohin niya. Huwag kang maniwala dyan. Hindi totoo yan. Born-again mo, wala yan. Wala sa Biblia yan. Lulukuhin siya. Ikaw naman, maniwala. Huwag ka sumabay dyan. Ako dati, namubukol ako ng pastor. Ito pa isa lang, bukubukol. Pinubuk kasi katoliko, katatalo ka, sarado ako eh. Naging sakrisan ako sa Don Bosco. Naging kwera ako dito sa Tondo. Yung dumadaan na, nakwento ko na ba sa inyo ito? Paulit-ulit ito. Pinupukol namin yung pastor, sagitin yan. May pastor niya, pinupukol, sa katago kami. Pambira, isang araw, hinipo ako ng Diyos. Nagkasakit ako. Yung sakit ko, rare. Yung kalahating katawan, inaanto, kalahating katawan, pinapaisan, kalahating katawan, hindi. Dahil sa kalukuhan kong ginawa sa pastor. Okay yung ginawa. Ganyan pala gagawin niya akong pastor. Bishop pa. Apostol pa, di ba? Di ba? To lead us in everything we do and plan. Ililid tayo kung lahat ang gagawin natin. Ito yung ginagawa natin. Sino naglilid nito? Hindi tayo. Hindi naman. Ang Holy Spirit, kaya ba dapat lakasan yung loob niyo mga kapatid, turo. Ang Holy Spirit nangunguna sa atin. Ako malakas ang loob. Ako mahiya ako rito. Sabi niya, hindi, magkayo ka ng church dyan sa bahay mo. Kasi sabi niya sa akin, ang unang church, hindi naman malaking simbahan. Palauso na ng mga Presbyterian yun. Saan mga Katolik? Ang unang-unang dyan sa pamilya. Doon lang sila sa pamilya. That is the unang-unang simbahan. At sinabi ko na sa inyo, the church is not bounded by the number. It's not bounded by the place. Kasi kung paramihan lang, ang dami na iglesia ni Manalo, talo na tayo. Ang dami na Muslim, talo na tayo. Hindi tumitingin ang Diyos sa paramihan. Tumitingin ang Diyos sa every believers na tapat ang puso, tapat siya tumitingin. No? Amen po ba? Palakpakan natin. Sabi ito, that we may overcome this world para mapagtagumpahin natin ang mundo. Ito maraming tukso sa mundong ito. Sa mga hindi pa believers, sa mga babae, no, adik, alak, no. Pero sa atin mga believers, maraming tukso sa atin. No, palipat-lipat ka ng chat, patalong-talong ka ng chat. Yan ang mga tukso sa atin. Imak mo yung mga pastor na ibang mga pastor, yung mga tukso sa atin. Loo, hindi ka mangtas, hindi ka maging tapas sa offering. Yan ang mga tukso sa atin. Huwag ka umati ng simbahan tuwing linggo. Yan ang mga tukso sa atin. Christian na tayo eh. Kaya lulukuhin ka pa rin ni David. Kahit di ka umatin, okay lang yun. Basta sa bahay ka lang. Grabe man lang si David. Yung half-truth, alam mo yung half-truth? Akala mo totoo pero hindi totoo. Katulad ng iglesia ni Manalo, half-truth. Sabi na si Kristo ay Diyos, totoong Diyos. Hindi raw tao. Ay, hindi raw siya tao. Diyos lang siya. Totoo yung half-truth. Kasi si Kristo ay totoong tao, totoong Diyos. Hindi sila naniniwala tao si Kristo. Kaya half-truth sila. Sabi ng half-truth, totoo yung kalahati ng totoo. Amen po ba? Amen po kasi si Kristo ay totoo na tao. Nakalagay nga sa Bible, yung pagkatao ni Kristo at Diyos niya, yun ang akit sa langit. Ang tawag dito ay hypostatic union. May theology dito ay hypostatic union. Ibig sabihin na ay hypostatic union, si Kristo ay Diyos at si Kristo ay totoong tao. Sa iisang katawan.
Iba yung tinatawag na dual personality, hindi totoo yung theology na yun. Magkaiba nga yung hypostatic union at saka yung dual personality. Iba yun. Dahil hypostatic union, isa lang talaga. Si Kristo. Totoong tao, totoong Diyos sa isang katawan. Yun ang aakyat sa langit. Nasa Bible yun, mga kapatid. Amen po ba? Sabi rito, pero may mga manluloko ngayon na mga tagapagturo. Kaya sabi ko nga, maingat kayo sa pakikinig mga kapatid, di ko kayo, hinahamon kayo, ano kayo, magbasa kayo ng Bible. Mas maganda makinig sa iba, ako nagbabasa ako ng Bible kasi para tingnan nyo rin yung totoo yung tinuturo ko na kayo papainggan nyo sa mga lalo ngayon, kalat ng di ba? Amen. Sabi rito, to bless us in all our needs for the glory of God, the Father in heaven, and to unite all the children of God in His kingdom. Para pagpalain tayo. Para unite niya lahat ng mga anak Diyos sa isang kingdom. Sino yung kingdom? Tinuro ko sa'yo, ang kaharian ng Diyos, i-unite niya tayo. Amen. No? Sabi nito, ngunit ang pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat ang sasabi niya hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig ipapahayag niya sa inyo mangyari sa inyo. Wala kayo napansin ito mga kapatid. Ako may napansin nga rito. Sinabi ng Panginoong Jesus dati sa John din, ang ipinapahayag ko ay hindi yung galing sa akin. Tinuro ko na, ang pinapahayag ko galing sa mga. Ito yun, ang Espiritu. Ang ipapahayag ng Espiritu, ng Banal na Espiritu, hindi galing sa Kanya. No? Kundi, kayo, sa buong pagkasabi niya ay mula sa kanyang sarili, hindi mula sa kanyang sarili, kundi kanyang narinig at ipahayag niya sa iyo ang mangyayari. Sa inyo narinig sa Ama. Amen po ba? Lagi nga doon, no? Di ba si Jesus, hindi ko nagpapahayag sa sarili ko. Hindi ako nagsasaliga ng sa akin, nagsalita ako dahil sa narinig ko sa Ama. Lagi sa Ama. Amen po ba? Okay, last. Last na? Hindi ko na ilagay. May nakalagay doon, sabi ron sa Espiritu ng katotohanan. Yung katotohanan pala may Espiritu. Tingnan ha. Ang katotohanan pala merong Spirit. Magkaisa yun ha. Ang kasinungalingan may Espiritu rin yun. Sino yung Espiritu ng kasinungalingan? Ang devil. Ang Espiritu ng katotohanan sino? The Holy Spirit. Tayo tayong lahat? No? Tayo tayong lahat? Panginoon, salamat po sa umagang ito. Pagpalain mo kami lahat. Ay ikaw po maluwalhati, madakila namin. Salamat po, dakilang Diyos. Pinangunahan mo po ako. Sinamahan mo po ako. Heavenly Father, Lord Jesus Christ, agad, Holy Spirit, agad sa umagang ito sa pagpapahayag ko ng mga parehang banal mo sita at pagpapahayag ko ng mga parehang banal na mabuting balita na ang main topic namin ay ikaw, Holy Spirit, agad. You are the revealing the Son of God, Holy Spirit, agad. Thank you, Holy Spirit, agad. In the name of Jesus Christ of Nazareth, this our thanksgiving prayer to you, Holy Spirit, agad, nakasama ng Diyos sa sinangit na buhay tagali noon, ngayon at pagpalamtanggan. Ang lahat ng anak mo ng Diyos magsabi ng Amen! Amen. All glory, honor, praise, worship, and thanksgiving, greatness belongs to you, our Lord Yeshua, our Savior, our Diba agad. Amen. Sige, magpatugtog tayo ng ano ba sunod? Regal. Breaking of the bread. Breaking of the bread tayo. Ihanda natin yung sarili natin. Itong ginagawa natin na to ay iniabilin to ng ating Panginoong Yesus. Na bago tayo lahat na nagkakatipon sa Kanya, no? This is not the religion, denomination, fellowship. This is the fellowship of all the believers of Christ. Lahat ng namanampalatay Kristo ay pinagsasaluhan to. Inabilin niya to na tuwing tayo magkakatipon, ay gawin natin to para bilang pag-aalaala sa ating Panginoon Kristo. 2,000 years ago, si Lord Jesus Christ at ang bayubay sa krus. Ito ay inaalala natin para hindi natin makalimutan ang pagkahirap niya, no, pagtubos niya sa atin. Sige, pakidistribute ang lahat ng bread and the cup. I-distribute lahat. Kung meron ng lahat, itaas po yung pagmalangin tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Inalaw mo na makapag-celebrate kami ng breaking of the bread ngayong umagang ito upang alalahanin namin ang pagpapakasakit mo 2,000 years ago. Pagliligtas mo sa amin, Panginoong Jesus Christ. Panginoon, maging karapat dapat po kami sa pag-break ng bread at pag-inom ng cup na to that symbolizes of your holy body and holy divine body and holy divine
blood, Lord Jesus Christ agad. Kung may nakikita ka pong karamihan kasalanan sa amin, kami po yung patawarin, hugasan, linisin ang mga kaparihan, naglilinis mong banal ng mga salita sa lahat-lahat ng aming mga karamihan kasalanan nagawa sa isip, salita at sa gawa, mga kasalanan sinadya, di sinadya, nagawa ng pagkakasala sa aming kapwa, sa aming mga sa buhay, sa mga kapwa namin likod mo, Heavenly Father, Lord Jesus Christ agad, Holy Spirit agad, ng mga lalaki, babae, bata, matanda, higit sa lahat siya kami nagkasala, Heavenly Father, all the most, sa ganda mo, sorry ka sa namin. Kaya hiling po namin, malugod po namin, hiling, dudulog nata, at yun sinasama namin siyo, Heavenly Father, all the most, sa ganda mo, sorry ka sa namin. Naiki po na kami, na kayo po naway patawarin, linisin o gaso po kami ng mga pagnaglilinis o bunal ng mga sila sa lahat ng aming karaming kasalanan po nagawa. Heavenly Father. Heavenly Father, siya po ang papulit salamat sa akin ng Diyos sa pangalan ni Jesus, kaya sa mga lang ngayon. Tagas-taas po natin ang bread. Nung gabing bago ipagkanulong ating Panginoong Jesucristo, ay sila nagkatipon-tipon. Dumampot siya ng kapirasong tinapay, sinabi niya, ito ang aking katawan na ibubuo na nilibre ko sa inyo. Pinagputol-putol niya ito, sabi niya, ito ang aking katawan na ibibigay sa inyo. Tuwing kayo magkakatipon, gawin niyo ito pag-aalaala sa akin. Kainin natin ito mga kapatid. Okay po, taas mo natin ang up. And the night before he betrayed our Lord Jesus Christ, he took the cup and said, this is my blood, pour out for you. When you drink it, remember me. Pinamin natin mga kapatid. Salamat po sa celebration na niloob mo, pinahintulot mo, niloob mo. Perfectong niloob mo na makapag-celebrate kami ng breaking of the bread ngayong umagang ito. Heavenly Father, Lord Jesus Christ, our God, Holy Spirit, our God, Heavenly Father, our the most sagid na mas waligid na sila. Sa pong lahat ng kapurihan, kalutan, karangalan, kadakilaan, kapanggayan, pasalamat, Heavenly Father, our the most sagid na mas waligid na sinangit. Sa tanging matamis at makparehang pangalan ni Jesus ng Nazareth, na aming Diyos, tagapagkas, nag-isang buto ng Heavenly Father, our the most sagid na mas waligid na sinangit. Uy, aming salamat, pasalamat. Amen, amen, amen. Amen. Praise. Hallelujah. Tayo dadako sa tithes and offering. Kasi yung text ko. Nanyayaan ko kayong magbigay sa ating Diyos. Amen. Okay. Excited na ako sa giving. Amen. Amen. Ariyan na. Tuon natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Ating ipanalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. At pinagkalooban niyo kami ng Espiritu ng mapagbigay, Panginoong Diyos, O God. Maraming salamat po, Ama, sa pagpapala na yung pinagkaloob sa bawat isa, Panginoong Diyos, O God. Hayaan mo po, Panginoon, O God, pinagkakatiwala namin sa iyo ang mga tithes and offering na ito na naway, Panginoon, gamitin mo ito sa ikalalago ng iyong simbahan, sa ikalalago ng iyong kingdom, Panginoong Diyos, O God. Hayaan mo po, Panginoon, O God, na buksan niyo po ang durungawan ng langit, Panginoon, O God, at pagpalain niyo po ang bawat isa na naririto, Panginoon, ng siksik, liglig, umaapaw na pagpapala, Panginoon, God. Oh Lord, hallelujah. Spiritually, financially, mentally, physically, Panginoong Diyos, ay inaangkin na po namin, Panginoong Diyos, O God. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo binabalik ang pinamataas na papurit pa sa salamat sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Mananalangin tayo para sa ating pagtatapos. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa katagumpayan ng aming gawain. Nawa po, Panginoon, sa buong isang taon na darating, nawa po kami pagtipon-tipunin mo po sa iyong paanan. Salamat po, Panginoon. Binabalik ko po ang papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo pala mag-benediction, pray natin si
Sige, si Blessed Victorious, Eileen Janet Estrella Cariaga. Tuon natin ang ating kamay sa ating kapatid na si Blessed Victorious, Eileen Janet Cariaga. Panginoon, speak healing, blessing, victories para sa batang ito. Panginoon, patuloy pagpalain, bigyan ng agaling ang kalakasan ang aming apo ni Pastor Virgin Gati Cariaga at apo rin ang mga sasayid ng ni Blessed Victorious Dirisa. Patuloy siyang bigyan ng kalakasan right now. Dakilang Diyos na nining po namin na patuloy bigyan ng agaling ang kalakasan ng batang ito na si Blessed Victorious Eileen Janet Estrella Cariaga. Salamat po, dakilang Diyos. Tunay nga po ang Jehovah Rapha, aming great healer, aming great Jehovah Rapha. Salamat sa agaling ang pinagkalim mo sa batang ito. Kay Blessed Victorious Eileen Janet Estrella Cariaga. Sige po, papulit salamat dakilang Diyos sa pangalan ni Jesus. Ito pa yung ansam bilangin. Sige, pwede. Ngayon kanina kasi nanalangin ako. Ang sabi ng Panginoon, 3rd degree daw ng bawat sambayan. Sabi niya, malinaw, sabihin mo to, 3rd degree ng inyong sambayan. Salamat, napunta ka rito. 3rd degree ng inyong sambayan ay pour out blessing. Amen. Ngayon, 2024, sabihin mo sa akin, sabi ko pa 3rd degree, di naman nagsisimba yung mga bayan, sabihin mo 3rd degree. Ang ginin natin, Panginoon, dalangin po namin, sa 2nd degree ng aming sambayan, unang-una kami sa sarili namin, ang aming sarili sambayan, patuloy mo igawad, isaboy, maghari, ibuhos sa amin ang mga biyaya, kasaganan, katagumpayan, pagpapala, pagkalinga, pag-iingat mo. Walang hanggang kasaganan, katagumpayan ngayong buong taon 2024. Kung paano mo kami pinagpala, inangatan, sinamahan, pinagtagumpay ng buong taon ng 2023. Higit mo kami yung pagpalain, samahan, pagtagumpayin, kalingain, protektahan ng kapangyarihan mo ng banal mo dugo, Panginoon, sa pagtubayan mo kay Banal Espiritu Santo ngayong buong taon ng 2020 po. Salamat po, dakilang Diyos, sir po, ang papulog salamat, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, kaya sa madalain. Amen, amen. Thank you, Lord Jesus Christ, agad na sa kanan ng Diyos namin, ang manasalakin. Amen. Amen, amen. Thank you, Holy Spirit, agad na kasama ng Diyos sa langit ang buhay tagari noon, ngayon at magpalam sa langgat. Amen, amen, amen. In the name of Jesus Christ of Nazareth, this our prayer to you, Holy Spirit, agad na kasama ng Diyos sa langit ang buhay tagari noon, ngayon at magpalam sa langgat. Ang lahat ng anak ng Diyos ang sabi ng Amen. Last. Thank you, Heavenly Father. Siya po ang pabulong salamat, Heavenly Father, of the most second, the most holy, na sa langit. Sa pangalan ni Jesus, po ay ayon sa mo tayong pasalamat. Amen, amen, amen. Okay, okay. Sino? Nag-closing. Oh, glory. Naalala ko. Closing na. Excited na. Again. Let us shout with all our hearts and with all our minds. Say, all glory, All glory, all praise, all praise, all worship, all worship, all honor, all power, and all thanksgiving all thanksgiving belongs to you alone, belongs to you alone, Jesus Christ. Tuktukan ko.